Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Bumuhos naman ang pagkondena ng iba't ibang bansa sa muling pambobomba ng tubig at pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas. The repeated harassment of Philippine vessels near Scarborough Reef is detrimental to regional peace and stability. Yan ang giit ng US State Department matapos ang panibagong insidente ng panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Principal Deputy Spokesperson Vedant Patel ang mga karapatan ng mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Alinsunod ito sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at ipinawalang bisa ang 9-dash claim ng China sa South China Sea. Well, is that we urge the PRC to respect the navigational rights and freedoms guaranteed to all states under international law. Kahit ilang beses pang banggain at bombahin ng tubig ang mga barko ng Pilipinas, hindi raw magpapatinag sa China ang Philippine Coast Guard. Ito ang saktong kuha ng News 5 nang bumangga ang barko ng China Coast Guard o CCG sa BRP Dato Bangkao ng Bifar. Nangyari yan bandang alas 11 ng umaga nitong Martes o 10 nautical miles southeast ng Scarborough Shoal. Ramdam sa video ang lakas ng impact ng paggitgit ng CCG vessel. Halos matuklap din ang pintura sa barko ng CCG. Eugene, hawak! Sa isa pang video, maririnig ang paglagitgit ng mga bakal sa dalawang barko. Bandang tanghali naman ang dumikit ang Chinese Maritime Militia vessel na ito na tuluyang bumangga sa barko ng Bifar. Tatlong beses pinangga ng mga barko ng China ang BRP Dato Bangkao. Sinabayan pa yan ang pambobomba ng tubig ng China. Sa pool sa video na ito mula sa Philippine Coast Guard ang malakas na buga ng water cannon. Yung flag, pinupuruan yung flag. Mistulang binayo ng malakas na bagyo ang mas maliit na barko ng Bifar. Lakas! Meron, lakas! Yung aircon! Kung Bifar ang tatanungin, sadyang balak palubugin ang mga barko ng China ang Bifar vessel. Bago nito, walang tigil ang palitan ng radio challenges. Nagbabala pa ng final warning ang China Coast Guard. One more time, Woody. You must leave this sea area immediately. Otherwise, you will take full responsibility for the consequences resulting. Agad naman yan sinagot ng Bifar. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You must stay clear from route and please review your chart. Over. Nang humupa ang tensyon, tumambad ang mga sira sa barko ng Bifar. Nayupi ang gilid ng barko ng Bifar at maging ang railings nito. Nasira rin ang port side navigational line o ilaw ng barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa ilalim sa assessment ang ibang navigational features ng Bifar at PCG vessels na posibleng napuruhan sa tindi ng banggaan at water cannon. Kabilang dyan ang radar, antena at ibang navigational features ng barko ng Bifar. Dagdag pa ng Philippine Coast Guard, kapansin-pansin na mas agresibo ngayon ang China. This is the first time that we can say that the Coast Guard vessel has been subjected to a direct water cannon with that kind of pressure that even resulted to structural damage of the Philippine Coast Guard. Despite of all the provocation of the Chinese Coast Guard, our Coast Guard vessel and BFAR remains to be there. This goes to show that we're not going to be deterred. Hindi rin daw bibigyan ng Pilipinas ng rason ng China para magpadala ng kanilang mga barkong pandigma sa Scarborough Shoal. Kinumpirma rin ng PCG ang bagong floating barrier na inilatag ng China sa bukana ng Scarborough. Nangangambang Bifar na gawing permanente ng China sa lugar ang harang. Natuloy kagabi hanggang kaninang hapon ang pamamahagi ng libreng diesel sa mga Pilipinong bangingisda. Hindi na pinilit ng Bifar at PCG na makalapit sa Scarborough para sa kaligtasan ng lahat. Una sa lahat, hindi pa naman natin siguro masasabing vicious cycle. First time pa lang naman nila tayong inatake ang Coast Guard. The BFAR, yes. And in terms of the level o yung taas ng pressure, ngayon lang din naman sila talaga gumamit ng jet stream for us to be prevented in going to Bajo de Masinloc. Pero to respond to your question, ano ba ang next after what we're doing like this? Laging gusto kong sagutin yan na minsan ang hirap ding i-angulo kung ano ba magiging tamang sagot. Ang karaniwang tanong ng mga tao, lalo na sa social media, lalo na ng mga pro-China trolls,
Ito na si Commodore Tariela, iyakin, ba't di kayo mag-water cannon, di ba? Minsan hindi mo rin mailagay sa tama na yung isasagot mo sa mga trolls. Ang naratibo ng mga pro-China trolls natin ngayon, sinasabi nila, tayo daw warmongering. Tayo daw ang nagpro-provoke sa China. Pero actually, with this kind of incident, makikita natin na that's not actually the intention of the President. The mere fact that the guidance of the President for the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines is for us to remain professional, not to be provoked, not to use water cannon against water cannon, ibig sabihin, mas nagbabalyo pa nga ang administrasyon na to, na for them to deal professionally at hindi pa tumaas ang tensyon. Pero ang mga trolls ngayon, sila na naman nag-u-joke, nagki-criticize, ba't hindi daw natin i-water cannon, di ba? Parang kahit sila, nalilito na rin sa naratibo nila di ba? Ang sabi nila, tayo ang warmongering, pero ngayon, ang comment ng mga trolls, mag-water cannon din daw. But, to respond to you fairly, no, sa tamang sagot, ano ba talaga ang intention natin dito? Well, for the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the entire National Task Force West Philippine Sea, the reason why we're still patrolling these waters, the reason why we intend to make sure na meron tayong presensya dito, it's because this is the stand of the President. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action ng China, gagawin pa rin ng Coast Guard, magpapatrolya pa din dyan, mamimigay pa rin ng mga ayuda sa mga mangingisda. That's our patriotic duty. That's the duty that we are sworn to do. Hindi kami mapipigilan ng China. Ngayon, ang tanong, ang China, paano kung paulit-ulit nilang gawin yan? Paulit-ulit nila kayong i-water cannon, paulit-ulit nila kayong harangan, paulit-ulit pa rin pupuntahan ng Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines yan. Dahil ang West Philippine Sea, ang Bajo de Masinloc, ang karagatan natin sa Ayungin, sa atin naman yan eh. That falls under the exclusive economic zone. But definitely, we're not going to be the reason to escalate the tension. We're not going to be the reason to be an excuse for the Chinese government to bring in their warships and they elevate the tension at sasabihin, tayo nagsimula ng gulo, kaya we're bringing in the PLA Navy warship. This is the reason why we have calibrated approach in maintaining our presence in the West Philippine Sea. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.